New Year preparation. About New Year preparation, New Year, New Me. Yan, ang pamagat natin. New Year, New Me. Amen? So, yan po ang ating pamagat ngayon. New Year, New Me sa taong darating. So, sa taong darating, magpe-prepara ako na bagong taon, bago na ako. Amen? So, purihin ang Panginoon. Bagong taon, ako'y bago na. Amen po ba? Ano yung pwede nating baguhin sa susunod na taon? Because this is a preparation for you. Preparation for us. Hindi natin alam kung anong tatahakin natin sa susunod na taon. Pero ito lang ang dapat nating siguraduhin. Sa susunod na taon, bago na ako. Amen? Sabi mo nga sa tan mo, kapatid, sa bagong taon, magbago ka na. Amen. Praise God. Kung maganda ka ngayon, mas gaganda ka sa susunod taon. Gusto niyo po ba yon? 2 Corinthians 5:17. Ito po ang ating pong verse ngayon. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, ang ganda ng verse natin, ano? So, sabi niyan, who is anyone in Christ? He is a new creation. The old things has gone, the new things has come. Napalitan na daw ng bago. So, sa susunod na taon, kailangan may mapalitan ng bago. Amen! O, huwag niyo isipin yung mga boyfriend, girlfriend nyo. Napapalitan nyo, ay susunod ka, magpapalit na ako ng girlfriend. Magpapalit na ako ng boyfriend. Huwag po ganun. Ano? So, sa susunod na taon, magpapalit ka ng asawa. Dahil anong-ano na ako sa asawa ko, lalo na kapag inaprubahan na po yung divorce, pipirmahan na lang. So, lalo na pagka na-amend na yung divorce dito, baka taon-taon nagpapalit kayo ng asawa. Huwag ganun, ha? So, kahit sakit ng ulo ninyo yung asawa nyo, huwag nyo papalitan dahil darating din ang araw, magbabago yan. Amen? Kasi tayo nga, taon-taon, New Year resolution, hindi na ako ganito, hindi na ako ganyan, mas lalo ka pang lumala, Amen po ba? So, kaya nga sabi ng Bible, sabi ng 2 Corinthians, si Pablo, sa 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. So, we are Christian, called Christian. Kung sa susunod, kung tong taong to, ang dami mong pagkukulang, lalo tigit sa pagsamba mo sa Lord, sikapin mo, no, sa mag-countdown ka, mag-write down ka, no, kung ilang samba ka, sa taong 2025. Ignore mo na yung 2024. Yung 2025, ilang samba ka ba? Ilang absent ka ba? Ilang ba yung pagkukulang mo sa Lord? So, doon pa lang makikita mo kung Kristiyano ba ikaw na naturingan o hindi. Kasi ang isang Kristiyano, ang alam ko sa isang Kristiyano, hindi niya nalilimutan ang pagsamba sa Panginoon. Amen! Hindi ito something na kapag may gathering lang, o may bunutan, o may outing, may saka tayo magiging active. Kailangan ng isang nakipag-isa kay Kristo, sabi doon, wala na yung dating pagkatao, wala na yung katamaran sa pagsamba, wala na yung mga reasoning, etc. Alam nyo, kahit nga may sakit tayo, sabi nga, kailangan huwag mo nga kalimutan ang araw ng pagsamba sa Panginoon. Dahil isang araw lang yun. Isang beses lang, isang araw sa loob ng isang linggo. Amen? Kaya nga yung ibang church, may pagsamba sila ng Miyerkules. May pagsamba sila ng hapon ng linggo para yung mga hindi nakakasamba ng umaga, makakasamba ng hapon. Yung hindi makakasamba ng linggo, makakasamba ng Miyerkules. So, yung iba naman, dinadaan na lang katulad nito sa FB Live. Ayan, sa FB Live na lang ako mag-ano. Kasi ayokong katabi yung si sister Naiirita ako pag katabi ko si sister. No? Parang ganun lang, ano?
So dito makikita natin dapat, what is your New Year preparation? Ano ba ang preparation mo sa coming 2025? Number one, preparation to be a better person. Kasi sabi ng ating verse, He is a new creation. He is a new creation. The old things has gone, new things has come. So wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Pinalitan na ito ng bago. Yung mga Kristiyanong nakipag-isa kay Kristo, alam niyo yung blessing para mag-umapaw sa inyo ng lubos? Huwag niyong kakalimutan ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Kasi kung siya nakakalimutan natin siya, ang pagsamba ang isa sa pinakamahalaga sa totoo lang sa buhay nating mga Kristiyano dahil yan lang ang ating isa sa maipagmamalaki, maipagmamapuri sa Panginoon, yung sambahin siya. No? Biro mo, every Sunday na nga lang. So, sabi doon, preparation to be a better person. Kung hindi ka naging better person this 2024, siguro sa next year, maging better person ka na. Ano ba yung mga ginagawa ng better person? No? Yung meron na siyang fruit of the Spirit. Ang isang Kristiyanong better person, lumalakad na sa katwiran ng Diyos. Amen? Ang sabi doon sa Galatians 5:22, no? Yung fruit of the Spirit, meron na siyang love, joy, patience, goodness, gentleness, kindness, and self-control. Yung katangian ng 5:22 ng Galatians, dapat nasa tatak na natin for a better person next year. Kaya nga sabi doon, for a better person, bilang Kristiyano, iwasan mo na ang magalit. Iwasan mo na ang mag-worry. Ang Bible nagsasaad sa atin to be a better person tayong lahat. Because we are Christian. Amen? Iwasan mo na maging sensitive Christian. Yung hindi ka lang nabati ni Pastor, hindi ka lang napansin, nginitian mo si Pastor, ang daming ginagawa ni Pastor, nginitian mo, Sir, dire-diretso si Pastor na gano'n, may kausap pala sa labas, suplado. O, di ba? Na-hate ka na. Iwasan mo na yung gano'n. May mga tao, minsan, binabati natin, hindi talaga tayo napapansin. Hindi dahil sa hindi niya tayo papansinin. Pero, hindi talaga niya tayo napapansin. Kaya pag sinabi mo sa kanya yun, nirebuke mo siya doon sa puntong yun, so, dapat magsosorry siya sa iyo eh. Ay, pasensya na sister. Talagang hindi kita napansin. Maraming mga person ganyan. Amen? Sabi nga, in person ka na next year, but a better person. Amen po ba? Ano ba yung dapat ialis sa'yo for a better person? Ano ba yung dapat mong i-adjust? Mostly, pag sinabing person, yung tinatawag na attitude. Christian attitude. So, nasa kaibuturan ng puso mo yan. Yung budhi mo yan. Kailangan magkaroon ka na ng love kung wala kang love. Itong 2024. Everybody must be loved. Amen? Kailangan matuto kang magmahal. Even your enemies, sabi ng Bible, love your enemies. Diba? Love your enemies. Una, love the Lord your God. Of course, paano mapapakita na mahal mo ang Diyos for a better person? Next year, magiging active na ako sa pagsamba, ano ko sa Lord, pag-support ako sa church, sa mga servant of God, magiging active na ako sa ministry, magiging active. For everything, we must grow in spiritual. So, yun ang isa sa better person as a Christian. Next year, sabi doon, yung makita mo na love mo talaga si Lord, patunayan mo, 2025, para mag-umapaw ang biyaya sa buhay ng bawat isa. Alam nyo,
pinapatunayan naman ni Lord yung katapatan niya sa atin. Amen po ba? Yung pagmamahal niya. Magkaroon ka na ng goodness sa next year because God is good. Lagi na sinasabi. God is good all the time. Ano yung God is good all the time? Kahit anong anggulo ng buhay na nangyayari sa'yo, nandiyan pa rin ang Diyos eh. Hindi ka man damayan ng mga kapwa mo, pero may dumadamay sa'yo kahit ibang tao eh. Magugulat ka na lang. Di ba? Minsan sinasabi natin, Lord, magparamdam ka naman sa akin, oh. Nalulungkot ako eh. Tapos, dumating ang panahon, dumating yung maghapon na yun, wala kang naramdaman sa Diyos. Ang sabi mo, wala akong naramdaman sa iyo sa buong maghapon. Pero hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba nabatid yun? Habang nandoon ka sa nagmumuni-muni ka sa bintana, sa isang sulok ng bahay mo o sa labas, sa parang, whatever, may dumapo sa iyong isang paru-paro na binugaw mo. Ang sabi mo sa Lord, magparamdam ka sa akin, Lord. Yung paru-parong yun, ginamit ng Lord para sabihin, andito lang ako, anak. Amen? For a better person, God is good. Kaya nga, yung kanta natin kanina, di ba? I love you, Lord. Di ba? The goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Ano man nangyari sa atin 2024? Always, God is faithful. So, for being a better person, preparation for New Year, sana isulat mo, Lord, ayoko na nitong ugaling to. Lord, gusto kong maging better person. Gusto kong bumawi sa iyo, Lord. Gusto kong mag-umapaw ang blessing mo sa amin, Panginoon. Babawi ako sa iyo next year, Lord. So, sikapin natin, preparation for New Year, maging better person talaga tayo because everybody as a Christian, claim as a Christian. Pero kung Christian ka, malinaw sinabi ng 2 Corinthians, the old things has gone. Amen? Wala na yung dati mong pagkatao. Patunayan mo sa Lord na ikaw ay bago na. Love your neighbors. And who is your neighbor? For a better person, love your neighbors. And who is your neighbors? Alam nyo, yung inaakala nyong kagalit ko ngayon, inaakala nyong mga umuusig sa akin ngayon nagkakabatian kami, nagkakangitian kami sa daan. At sapat na yun para sa akin eh. Hindi man sila mabalik dito sa church, someday, ibalik sila ng Lord. Welcome na welcome. So, kasi for a better person, lahat, even your, sabi na, enemies, hindi ko sila enemies eh. Tinuturing ko silang neighbors. Amen? Because the Lord said, love your neighbors. Kaya huwag kang may-hate. Iwasan mo yung hatred dahil darating ang araw, maghihilom lahat ng sugat. Magre-reconcile lahat. So, dadamayan ng isa ang isa. So, magkakaroon pa rin ng sinatawag na God's reconciliation. So, much better person yung wala kang kaaway. Much better person yung hindi ini-ignore mo, yung mga nang-uusig sa'yo. Okay lang yun. Kasi, karapatan nila yun, damdamin nila yun. Irespeto natin ang bawat isa. Huwag kang gaganti sa kanila. Just do your part. Being a Christian, pray for them to bless them. Not to hate. For a better person. Hanggang ngayon ba, meron ka ba bang hindi napapatawad for a better person? Di ba? Dapat patawarin mo na, huwag ka na magsasalita ng kung ano-ano. Sa anak mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo. Huwag ka na magsalita ng masasakit para sa kanila. Huwag ka nang magmagaling. Dahil pagharap natin sa Lord, wala tayong pagmamalaki. Huwag ka nang umasta na akala mo masigit ka kaysa sa iba. Hindi totoo yan. Mas malami kang nagawa kaysa sa iba. Hindi totoo yan. Dahil everybody accountable sa lahat ng ating gagawin. Being a better person, preparation for New Year. Amen? Preparation natin yan sa New Year.
Ilista nyo kung ano ang ayaw nyo na. Ilista nyo kung sino yung mga kaaway nyo, yung mga hate nyo, mahalin nyo na sila. Ngayon pa lang, baka hindi natin alam ang bukas. Yung 2025, baka sa 2025, matihok ka na o wag naman mangyari. Hindi ka pa nakapagpatawad. Yun ang nabutas sa iyo ng Lord. Lagi ka na lang nagsasalita laban sa kapatid mo, kung ano-anong sinasabi mo, etc., etc. Nagsasalita ka sa magulang mo, o nagsasalita ka sa mga anak mo, etc., etc. Baka yung may ibutas sa atin ng Lord Oops, hindi ka pa karapat-dapat. Tinimbang ka, ngunit kulang. Ang Kristiyano dapat pantay sa timbangan. Dapat makaabot tayo sa timbangan ng Diyos. Alisin yung hatred. Isa yan sa titimbangin. Yung puot, yung galit. Preparation for New Year, preparation for a better living. Pag naging better person ka, magiging better ang living mo. Amen? Amen po ba? Yung wala kang kaaway, wala kang kagalit, mga kabatian mo, lahat ng tao, nasisiyan sa'yo, nalulugod sa'yo, ibig sabihin, better living ka. Doon pa lang, sapat na. Maraming natutuwa sa'yo kaysa maraming naiinis sa'yo, maraming nagagalit sa'yo. Amen? Sino yung kapag lumalabas ng gate nyo o ng pintuan ng bahay nyo, umiiwas pa, dumadaan sa likuran? Hindi better living yon. Iniiwasan mo yung kaaway mo, iniiwasan mo yung mga tao na nagsasalita sa ng pangit, hindi better living yun. Bas, kung malinis ang puso mo, makakalakad ka ng tuwid sa kalsadang dinadaanan mo. Amen? Kahit yung kaaway mo, makasalubong mo, ngingitian mo. Because nabubuhay ka sa maayos na pamumuhay. Preparation for New Year, sikapin natin magkaroon ng better living. Ano yung better living? Yung nakakahinga ka na maluwag. Huminga nga tayo. Isang hinga lang. 1, 2, 3. Hinga. Exhale. Inhale. Exhale. May bumabara ba? Sakit? Sakit? Ibig sabihin, meron ka pa hindi napapatawad. Galit na galit ka pa sa taong to. Hate na hate mo pa rin siya. O baka na-i-marites mo siya, kaya baradong-barado yung ano mo. Panginoon, patawarin mo, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon. Tumisikip na yung dibdib ko. Amen? Yung for a better living, sabi po ng Isaias, sabi dito, forget former things. Forget the former things. Do not dwell on the past. Isaiah 43 verse 18-19. Meron ba tayo yan? Ang sabi niyan, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at wag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Kaso pabalik-balik tayo sa unang panahon Tapos ang Maria Clara effect. Panahon na ng mga rebanding. Tapos ay mga kulot-kulot. Amen? Panahon na ng mga unat ngayon. Maging yung mga kulot nagpapaunat. Amen? May kilala akong nurse miyembro natin dati yung nanay niya, nandun sa Dinalupian. Unat na yung buho. Dating kulot na kulot yun. Pinag-aral yun ng Amerikano sa Subic. So, naging nurse. Ngayon, nasa Dinalupian siya. Mahaba buhok na ngayon. Talagang rebonded na. Hindi mo na makikilala ang kulot siya Kasi, maputi na rin. Why? This is a new era. Tapos na ang Maria Clara Ibarra. Tapos na yung mga effects ng mga barot saya. Sa sayaw na lang natin nakikita yon. Pero sa pamumuhay natin, for a better living, nabubuhay tayo sa era na kung saan mga millennial na, mga Gen Z na. Amen? Yung mga salita, yeah, duh. Diba? Nakakaunawaan na sa mga ganun pa lang.
Nung araw, hindi ko nalalaman ang kanyang sinasabi. Ang buong akala ko, di ba, mga ganun-ganun mga salita, ang haba. Ngayon, di ba? Meron pang salitang ngayon, Gen Z, YOLO. Alam niyo yung YOLO? YOLO? You only live once. Di ba? YOLO. Ang tinatanong na, bakit nag-iisa sa buhay? YOLO, syempre. Di ba, mga ganun-ganun. Gen Z na ngayon, sa Maria Clara ba, merong ganun? Wala, di ba? For a better living, mga magulang kapatid, forget. Forget the former things. Patawarin nyo na yung nakasakit sa inyo. Yung mga boyfriend nyo dati, yung mga ex nyo, patawarin nyo na yun. Amen? Wala na yun, nakalipas na yun. Di ba, mga ganun-ganun lang. Huwag nyo nang damhin yung sakit dahil may kapalit na siya sa puso nyo eh. Patawarin nyo na lahat. Huwag nyo nang balik-balikan pa. Kaya ako, pag may nakakausap na binabalikan pa yung dati, nire-review ko na sila. Ayoko eh. Ayoko marinig yung paulit-ulit na senaryo na natapos na, dapat makasulong ka na. Kaya hindi nagkakaroon ng better living ang isang tao because hindi niya makalimutan yung former things. Pero ang Isaiah, sabi doon, forget the former things. Do not dwell on the past. Huwag kang maiwan. Amen? Naiiwan ka doon sa era na kung saan merong Nintendo pa ang mga gadget. Alam niyo yung Nintendo? Siguro naabutan nila Kuya Abit to, Nintendo. No? Yung mga games na nandoon sa ano lang. Di ba? Ngayon hindi na, nasa cellphone na. Baka nilalaro mo pa rin yun. Do you imagine that? Nasa era ka na ng future, my dear brethren. So, kaya kailangan do not dwell on the past. Ang dami yung mga tao na hindi pa napapatawad. Inuulit ko, magpatawad na kayo. Yung hate, gawin yung love. Do not say anything na nagbabalik sa iyo sa nakaraan. Tapos na! Lagi sinasabi ng Lord yan, 2025, sasabihin na naman sa iyo yan. Baka mabuhay ka na naman, maiwan ka na naman ng 2024. Maiiwan ka nga pagdating ng rapture. Dahil hindi mo pa makakalimutan yung ano. Huwag niyo sabihin po na araw-araw o linggo-linggo sumasamba kayo. Mapupunta na tayo ng langit, lahat. Ang usapin sa langit, yung better person. Yung totoo ka bang nagbago? Totoo bang tinanggap mo ko sa puso mo? Ayun yun eh. Yun ang usapin panlangit. No? Yung hinanap mo ang daan, ang katotohanan ang buhay, at natagpuan mo ito kay Jesus Christ. Yun ang pinaka-better things. Better living. Overcoming past habits. My dear brethren, for a better living, you must overcome. Preparation for New Year, you must overcome yung tinatawag na bad habits, yung past habits. Kung ikaw, yung naging buhay mo 2024, ano ba yung mga naging buhay mo? 2024. No? Yung mga habits mo na hindi nakalulugod sa Lord, stop that. Better living, building self-discipline. Family relationship. No? Maging mapagmahal ka sa magulang mo, maging mapagmahal ka sa mga kapatid mo for better living. Sa susunod na taon, kung mahal mo ang magulang mo, habang matanda siya, so, for better living, dati siya nag-aasikaso sa'yo, ikaw naman ang mag-aasikaso sa kanya. Dahil darating ang araw, mawawala na siya sa tabi mo. Malapit na. Mga magulang kapatid, konti na lang ang buhay ng mga magulang. Amen? Ilan na lang ang birthday niyan. Kahit ano pang sama ng naging dating ng magulang mo sa'yo, mahalin mo na yan. For a better living. Para na sa ganun, hindi yan maibutas ni Lord sa'yo.
So family relationship is one of the institution ordained by God in this earth na kung saan makibanding ka. Kung hindi dahil sa magulang mo, sa nanay mo, wala ka rito. Amen? Much better living. Love your parents. Love your brothers and sisters. For building self-discipline in financial, so kailangan magkaroon ka ng budgeting strategies. Hindi yung puro utang ka ng utang. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, bawasan mo utang ha. 2025, magbawas ka ng utang. Magbawas ka ng taong inuutangan. Sabi nga ng mga unbeliever, for Diyos, for Santo. Pati mga santo, tinatawag na. Matuto ka naman. 2025, ilang beses ka bang buwan-buwan na problema? Sumaya ka 2 beses o 3 beses dahil 2 beses ka o 3 beses nag-renew. Pero ilang buwan yun? Ilang buwan? 12 months meron tayo. 3 months sumaya ka. Ilang buwan yung nalungkot ka at ng problema ka dahil sa utang mo. So for better living, my dear brethren, tinuturuan tayo ng Diyos hanggat maaari makalaya kayo sa utang. Nabubuhay naman tayo kahit na pusit. Kamatis na ulam. Ipupusit sa kanin. Basta may bigas lang na pinipili, okay lang. Di ba? Stop for better living sa financial. My dear brethren, budgeting strategies. Magkaroon ka ng budgeting strategies sa mga mapangutang dyan. Take note. Tingnan yung katabi nyo. Ay, nako. Alam nyo, sa totoo lang, pati ako namumroblema sa inyo. Kasi kapag wala na kayong pambayad, sa akin na kayo tatakbo, wala naman talaga trabaho si pastor. Pero, buti na lang, may biyaya ang Diyos lagi sa akin. Biro mo, amen? Yan ang isa sa natutunan ko sa buhay. Yung financial strategies, magtabi ng mga nilalabjip sa akin. Pagkatapos ko mabigay sa mga worker ang mga dapat ibigay, tinatabi ko na yung mga bagay na dapat itabi. Kaya meron tayong pinampaparapol tuwing 25 because of budgeting strategies. Tinuro na natin yan eh. Magkaroon kayo ng budgeting strategies. Manood kayo ng mga Christian entrepreneurs. Katulad ni, sino yung pinanonood ko? Chinkitan. Alam niyo naman pala eh. Ba't di nyo ginagawa? Di ba? Ang daming strategies para makaipon ka ng pera at hindi na matutong mangutang pa ng mangutang next year. Hawakan nyo nga yung puso nyo, lalo na yung mga nanay. Sabihin nyo, Lord, next year, tulungan mo ako na mabawasan ng utang ko. Wala daw siyang utang. Ay, tanggalin mo na yung kamay mo sa puso mo. Oh, kung wala kang utang, yung inano ko lang, yung mga may utang, ipanalangin niyo sa Diyos. Magkaroon kayo ng budgeting. Amen? Building self-discipline. Dinidisiplina niyo yung sarili niyo niyan. Investing wisely. Saan nyo ba dapat gamitin? Halimbawa, hindi kayo nakatiis, nangutang nga kayo. Saan nyo ba dapat i-invest yung naiutang nyo para lumago? Amen? Hindi yung nangutang kayo, tapos, ang ginawa nyo, dito lang sa bibig nyo o sa luho nyo lang. Talagang mahihirapan kayo. Kaya hindi kayo nakakaipon eh. May dumarating sa inyong pera, pero hindi kayo marunong mag-budget. Hindi kayo marunong mag-ipon. Kaya nagigipit tayo. My dear brethren, calling, the Holy Trinity Covenant Church
members and ministers, matuto tayo 2025 na mag-budget. Para next year, kung gusto mo magbigay sa raffle, makapagbibigay ka. May be-bless mo yung mga kapatid mo. May pambigay ka sa mga inaanak mo. Calling. Amen? Investing wisely next year. Saving plans. Building self-confidence for better living next year. Building plans. Magkaroon kayo ng mga plano sa buhay. Ano bang dapat mong hakbangin? Saving plans. Yung sinasabi ko mag-ipon, magtabi. Hindi yung nguya lang ng nguya. Diba? Para tayong mga kambing. Kung ano yung magustuhan, bili dito, bili doon. Kain dito, kain doon. Pasyal dito, pasyal doon. Tapos nagre-reklamo pagdating ng bayaran ng mga bills. Amen? So wag basta-basta. Maging wise. Magplano po kayo sa buhay nyo. Ano lang po ang natin. Ang buhay natin sa mundo, napakaikli lang. Ilang taong ka na? Kung ako, merong, sabi ng Bible, 70 to 80 lang ang tinatagal natin, bonus. Pag tumagal ka ng 85 to 90, bonus na yon. So kung ako, merong 55 ngayon na edad, so ilan na lang? No? 25 na lang. Kung sakali, kung 80, aabutin ako. Pero kung abutin ako 60, ilang taon na lang ako? 5 years na lang. O kung 65, na inihiling ko sa Lord, 10 years na lang ako dito. Anong dapat kong gawin? For better living, magpaplano na ako. Amen? Mag-iipon na ako ngayon, pados-dos. Para ipamana sa mga anak ko. Sa 10 taon, siguro yung dos-dos ko, 5 piso, marami na yun. Saka ibibigay doon sa 2 anak ng buddy ko. So, ibibigay ko, nasa garapon yun, tigisa sila. Tigbe 5 piso yun. Sa 10 taon, sa 5 taon, ikaw ang pag-iipon ko, yung ate. Sa 5 taon, ikaw naman, yung bunso. O yan, tigisa kayo, yan lang maiiwan kong pamana sa inyo. I-invest nyo yan, ha? Diba? Sa paglilibing naman sa akin, kayong mga nagmamahal sa akin, kung may nagmamahal niya. No? Kung gawin niyo sa akin, balot niyo ako sa banig. Malawak ang karagatan. Saka niyo kayo sa balsa. Saka kayo umano ng mahusay na manunudla na may apoy. Pag nandun ako sa laot, tudlain niyo ako ng apoy, lagyan niyo ako ng gas. Saka sisilab ako ngayon. Diba? Hihiwalay ngayon ang aking kaluluwa doon. Mainit eh. Tsaka ako magpapaalam sa inyong ganun. Ganun lang for better living. Amen? So, kayong mga matatanda, huwag kayong mamatay na may utang. Kasi kawawa yung mga anak nyo, sila magbabayad. Sikapin ninyo 2025. Makaraos ako sa utang, saka ka mag-ipon, doon ka mag-invest. Panalangin mo yung mga anak mo maka-abroad, yun ang gamitin mo. Amen? Yun ang gamitin mo. Huwag ka na mangutang. Sabi ng Bible, hindi na kayo mangungutang. Kayo pa ang magpapahiram for better living. Sa health natin, for building self-discipline, medyo mahaba ng konti po ito, no? Stress management preparation para maiwasan ang stress. Sino ba yung na-stress? 2024, ang dami yung stressful na nangyari. Amen? Para maiwasan yung stress, alam nyo, magpapayat kayo. Magkaroon kayo ng fitness goals. 1, 2, 3, and 4, and 1, 2. Zumba time. Amen? Na-stress kayo kasi ano naman kinakain ninyo eh. So, yung stress, iwasan ninyo. Tatanda agad kayo dyan, kapangit kayo. Tingnan mo katabi mo. Kapag pangit yan, stressful yan. Di ba? Amen?
sabi nung isang kapatiran, Pastor, ba't hindi nag-iiba mukha mo? Ba't ganyan pa rin? Pero yung, yung isang kabataan, ang tanda-tanda na ng itsura. Paano? Ang isa sa goal ko sa buhay, iwasan ng stress. Amen? Kahit anong sitwasyon, kailangan huwag ka ma-stress. Always smile. Mag-smile nga kayo. Hindi yung para kayong binagsakan ng langit at lupa na walang, para kayong mga nalugi. Di ba? Ang sarap po ng pakiramdam kapag merong tao kang nakakasalubong, naka-smile. Amen! Pero pag ang isang tao, hindi naka-smile, sabukot ang mukha. Ang tulis ng uso. Pangit tingnan. Pero pag naka-smile ka, kapatid, ang ganda-ganda mo. Hindi, sa totoo lang. Yung smile, nakakaganda yan. Diet planning. Ayan, sinasabi ko. Building self-discipline, you should must be diet. Kailangan diet ka ng diet. Para na sa ganun, maiwasan ang mga taba-taba. Maiwasan din yung financial, diba? Makapagtipid ka. Meron namang mga pagkain na masasarap na hindi yung masasatisfied ka, hindi yung puro 3 bandihadong kanin na ubus mo. Grabe. Sino kakaubos ng 3 bandihadong kanin? Last but not the least, preparation for your better future. Isaiah 43 verse 18 to 19, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, sabi ng Panginoon. So, tingnan nyo to no? Sa Isaiah, balik tayo sa Isaiah. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa. Ang mga nangyari noong unang panahon, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. In 2025, you should prepare for your better future. Bakit? Pangako ng Diyos yan Amen? Siya'y gagawa sa buhay mo ng mga bagong bagay. Kaya yung mga lumang bagay, limutin mo na yon. Yung mga regrets mo sa buhay, limutin mo na yon. Itong 2024, iwanan mo na dito 2024 kung ano man yung mga regrets mo, yung mga goals mo na hindi natupad. Because next year, umasa ka sa Diyos. Tutulungan ka niya. Dahil sinabi niya, siya ang gagawa ng mga bagong bagay. I am doing a new things. Malay mo, new house, new home, new car. Amen? New job, new era, new boyfriend, new girlfriend. Wow! Not new husband and wives. Not new, Hindi siya gagawa para sa papalitan ko ang asawa mong madaldal. Papalitan ko ang asawa mo next year ng mapag-Shopee. Hallelujah. Dahil sakit na sakit ng ulo mo, ang asawa mo, papalitan ko na yan next year. Hindi ganun ang Lord. Iba yung sinasabi niya dito. I am doing a new things. Umasa ka sa Diyos. Gagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? For a better person, better living, better future comes from God alone. Tanging sa Diyos lang nanggagaling yan. Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Palapakan nga natin si Lord sa Jeremiah 29 verse 11. Gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Dati-rate yung bahay mo, konti na lang, isang sipa na lang, tutumba na. Isang silip, nakikita kayo. Pero ngayon, may biranda pa.
Do you imagine that? Susunod na gagawin ng Diyos, yung kusina naman. Di ba? Yung mga gusto mong mangyari, nangyari. Bakit? Nag-bind kayo ng pamilya mo sa Lord eh. Amen? Tingnan niyo yung pagsama ng Diyos. Sa bawat pamilya na laging pinaluluguran siya. Alam niyo, totoo yung yung kasabihan no? Sabi doon, family prays together, stays together, and God be with them. So sinasamahan ng Diyos ang isang pamilyang mapanalanginin. Sinasamahan ng Diyos ang isang pamilya na kung saan nagtitiwala sa Kanya. Always continuing pray with your family, with your son, daughters, with your wife also. Of course, kayong dalawang mag-asawa ang una. Huwag na huwag kayong matutulog sa gabi nang hindi kayo naghahawak ng kamay at nananalangin sa Panginoon at kung anong kahilingan nyo sa Lord, ibibigay ng Diyos yun. Gusto mong i-stop na ng Lord? Lahat ng mga problema nyo na napagdaanan itong 2024, i-stop ng Lord yan. Because you bind together alone with God. Totoo po yung sinasabi ko. Sino mang dalawa na magkaisa, humingi sa panalangin, sa pangalan ko, sabi niya, tutugunin ko ang kanilang kahilingan. Para po sa marriage din yun. So tandaan niyo po yan. Kung wala naman kayong kapartner in life, anak niyo, mga anak niyo na Kristiyano, sikapin niyo na isama niyo sa panalangin. Kapag tinigilan niyo sa pamilya ang pananalangin, kanya-kanyang ruta, kanya-kanyang galaw, kanya-kanya tayong panalangin, hindi magbabayin Paulit-ulit lang ang senaryo. Sikapin niyo ibalik sa bawat pamilya ang pananalangin. Sa totoo lang. Nanay mo, kahit unbeliever, ikaw believer, pray tayo. Halika, pagpe-pray kita. Huwag niyong isasara ang 2024 nang hindi niyo nakakadaupang palad ang magulang ninyo o kapatid niyo sa pananalangin. Ipanalangin ninyo kung anong gusto niyong mangyari sa susunod na taon para sa buhay ng pamilya niyo. Ikaw ang manguna. Ikaw ang mag-lead. Mangyayari yon, kapatid. Naniniwala kayo doon? Mangyayari yon. Dahil wala pang sinabi ang Diyos na hindi napangyari niya. Lahat ng sinabi niya sa Biblia, nangyayari. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humanap ka at ikaw ay makakasumpong. Proverbs 3 verse 5 to 6. Ito, din tayo tatapos. Sa lahat ng gagawin natin, mga magulong kapatid, preparation for New Year. Ito ang dapat natin gawin. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Iwasan niyo yung pagyayabang. Maging humble tayong lahat sa harapan ng Diyos. Sa lahat ng iyong gawain, bago ka gumising, pagkagising mo sa umaga, manalangin ka sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Seek God first. 2025, for a better person, trust the Lord and seek Him. 2025, for a better person, for a better living, seek the Lord and trust Him. 2025, for a better future, trust the Lord and seek Him. To God be the glory.